Hello guys, magandang hapon po sa inyo lahat guys. Okay, handa na ba kayo guys? Yung mga junior high school dyan, senior high school na kumuha sila ng mga general math, habang nagpapahinga, nagre-recess, manood lang po kayo ng saglit. If required po talaga, pag bawal po talaga ng cellphone, okay lang. Okay, our topic for today is arithmetic sequence. So, paki-share na lang po ng live ko, guys. Part 1 pa lang yan kasi sa susunod lang po yung mga word problem, okay? User 59. Ang hirap basahin ng name nito. Air Chives, hello po. Okay, paki-share na lang po ng live, guys, ah. Okay, wait lang. Punta ako doon sa OneNotes. Okay. Polygon, hello po. It's me, Archie. Hello po. Yan, mamaya na to. Okay na ba guys? Makapag-start na tayo. So, time natin is 3:3 na. Okay, start na ba tayo guys? Tayo natin ng 1 minuto para makapag-start na tayo. Snake, hello po. Arithmetic sequence po tayo guys. Para sa mga kumukuha dyan ng general math, may arithmetic sequence po yan, or kaya sa grade 10, ewan ko lang. So, diniscuss namin yan nung high school. At kumuha din ako ng ng mathematics na modern word, guys. Arithmetic sequence po tayo. Kakamiss lang talaga magturo ng algebra, guys. So, shoutout po sa nag-join dyan. Nod lang po kayo na sa live ko. Okay na ba? Start na ba tayo? Send kayo ng badge baka naman. Naglilimas din ako. Charot. Maglimas naman po kayo ng badge. Maglilimas din ako. Charot. Okay. Mahirap to isa-isahin to. So, shoutout po sa mga 11 viewers po. Thank you po sa pag-nonod ng live ko. Kung estudyante po kayo, paki-share na lang po ng live sa mga kaklase niya para may kalat lang naman, di ba? O, game na tayo. Sige, tapos na po yung 1 minuto. Game na tayo. Okay, so our topic for today, nakikita mo sa pamagat, is arithmetic sequence po. Arithmetic sequence or arithmetic progression. Okay? Tignan ko yung camera kasi nagluloko na. Okay, din na naging camera. Nagluloko yung camera ko. Okay na ba guys? Sige. Alin natin to. Arithmetic sequence po guys. Mahaba po yan. Kasunod niyan, arithmetic series tsaka arithmetic mean. Mga sequence yung mga yan. Kung babalik kami sequence, aralin nyo. Okay? Okay na ba guys? Paki-share lang po ng live ko guys. Sana may mapansin. Arithmetic sequence po tayo guys. Yun lang. Okay, start na ba tayo? Tinatamad lang kasi ako mag-whiteboard kasi ayaw mabura. Ano na, sa sobrang luma na. Okay, start na tayo. Baka kasi hello po Lexi. Hello po 0965. Cellphone number yan ah. Bawal yan ah. Okay, game na tayo. So, definition ng arithmetic sequence is nandyan na. Okay? Kung nanonood lang po kayo ng mga mathematics na modern word na kumukha kayo ng subject nun. Tapos may general math pa, may grade 10, ewan ko lang. Game, hello po. Game na. Isa-isayin natin. Game na tayo. Paki-share na lang po ng live ha. Paki-send na lang po yung mga badge. Naglilimos din ako eh. Okay, game na tayo.
So, arithmetic sequence tayo ha. Ito yung request to ng mga student to. Request lang po to. Nakakamiss lang mag-algebra. Okay? Okay. Sequence po siya. Magkasunod-sunod lang po. Okay, ito na po yung pinaka-meaning niya. Hello po, Lexi. Thank you po sa pag-like ng live ko. Okay, yan. So, ito po yung definition or meaning ng arithmetic sequence. Consecutive terms po yan. It means consecutive is the constant. Kasi, pag constant yan, puro mga numbers lang. Ibig na makikita mo. Consecutive terms. Pag di po yan, common difference po yun. Paano yun? Kunwari, ito. Ganito pag compute ng common difference. 8 minus 3 is 5. 13 minus 8 is 5. 18 minus 13 is 5 pa rin. 23 minus 18 and so far magkakapares ang common difference dito. Tawag dito is D is common difference. Ganun lang kasimple. Pag hindi niyo kasi naalala yung mga discussion, babalikan natin. Common difference po yung letter D ha. Pag difference, minus yon ha. Ganun lang yon. Magkaiba naman kasi ang common ratio sa geometric sequence yon. Iba naman yon. Okay? Alam mo naman kasi pag memorize mo yung mga arithmetic sequence, alam niyo na kapag ang a sub n is equal to a sub 1 plus quantity of n minus 1 times d, where a is the first term. Kapag ang n natin, siya yung nagiging term. Pag d, sinabi ko na, common difference. Pag s sub n, hindi nang mawala talaga yung pinaka-terms niya. So, which is the literal na term. Yun lang yun. Get? Ganun lang. Barayan natin to. So, ito na po yung example, di ba? Wait lang. Okay na tayo ha. Ano yung ibig sabihin nun? Kailangan pag hindi siya nagkakaroon ng common difference, ibang usapan na yan. Pag nag-iiba-iba talaga yung mga yung sequence niya, hindi natatamaan yung geometry sequence at yung arithmetic sequence siya, mahirap na i-figure out yan. Ganun lang yon. Okay, pakishare na lang po ng live guys. For example, find the 46 terms of the arithmetic sequence 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, and so far. 46 terms, sinahanap 46 terms. Ito na po yan, nakalagay na po. Hindi mo po magpapakahirap dyan. Ang given is a is equal to 3 kasi first term po yan. Maraming pulang nito eh. Tapos hindi natin is 5, substitute lang naman. Yun lang, napakasimple lang. Yung kasi pag sequence yan, consecutive is the constant. Constant is the number. Wala nang iba. Ma'am, bakit ganon? Yung iba naman po, imbes na constant yung given, may algebraic kasama. Parang may kulang yata meaning nito eh. So, huwag ka mag-alala, meron yan. Basta marunong kayo mag-compute. Kasi pag hindi nyo kasi alam niya mag-compute, mahirapan ka. Balikan niya mga basic math. Okay, pakishare na lang po ng live natin. Okay, paano ba mag-derive ng mga bukod dun sa natin? Hindi mo nawawala ang D, nawawala ang a sub 1, at yung n natin,
So, mamaya i-figure out natin. Okay, ganun lang yung arithmetic sequence. Sequence or progression, iisa lang po. Nagkasunod-sunod po yung mga sequence. It means endless po yan. Kasi may 3 dot yan. Ang tawag doon, eclipse. It means, ang eclipse, nagtutuloy-tuloy na po yan. Endless na po yun. Kung walang eclipse nito, may hangganan din. Kapag eclipse yan, may 3 tuldok, wala siyang katapusan lang yun. Tuloy-tuloy lang siya. Lang yun. O sige, sagutan natin yung natin yung assignment natin. Okay. So, ayan. So, binigyan ko po, so, sasagutan natin yung nasa question na to. So, aking libro to. Hindi mo pwede i-share yan kasi na po yan. Pinicturean ko lang. Okay? Paka-share na lang po ng live, okay? So, natin, i-bigger natin to para makita. Yan, okay. Okay, game na tayo. Okay, test yourself. Write the first 6 terms of the arithmetic sequence from the given data. Number 1, a sub 1 is equal to 1 and d is equal to 1. Napakadali lang yan. Very basic lang po to para sa inyo. Practice lang kailangan. Pag sawa ka na sa madadali, papunta ka na kayo sa mahihirap. Train lang po, train hard po talaga. Okay, susuko lang. Okay, number 1 po tayo. Ang literal ng question is pakisulat na lang po ng first 6 terms. Hindi po yung ang hinahanap is 6 terms. First 6 terms. Ibig sabihin, hahanapin mo yung pinaka tag-aanim na terms. Gets? Ganito. Yung camera. Baka nagluloko yung camera. Okay. Paka-share na lang po ng live guys kung napansin. Okay, number 1 po tayo. So, number 1, ang hinahanap, first 6 terms of the following. First 6 terms, hindi yung 6 terms ang nawawala ha, iba naman yon. Tag-aanim ng terms. Okay, ano namang given yan? So, number 1 po tayo. Ang given yan is a sub 1 is equal to 1 at yung d natin is 1. Get? So, given na po yung a sub 1 natin. So, mag-a sub 2 po tayo kasi hanapin 6 terms. Ang hinahanap is first 6 terms. Okay. A sub 2. Pangit yung sulat ko ng e eh. Ay, sorry. Okay. Okay. Okay, a sub 2 tayo. So, a sub 2 is equal to a sub 1 natin. Sige, sulatan natin. Malaman, literal kasi pag hindi marunong makaintindi. Sulatan na natin yung general formula nito para makita nyo sa mga slow. So, general formula for the arithmetic sequence is a sub n is equal to a sub 1. Ang pangit na sulat ko. Yan. A sub 1 plus quantity of n minus 1 times d. Yan. Okay, pakishare na lang po ng live guys. So, first 6 terms daw. So, meron na tayong, a sub 1. Gawin na natin a sub 2. Sub 1, substitute, plus, ang n natin, gawin natin to kasi, siya yung magiging second term natin. Get? Minus 1 times d, common difference is 1. Literal, ganyan. So, alam nyo na. Pwede nyo i-practice. Bahala kayo. PEMDAS po, PEMDAS. Tanda, kapag PEMDAS, mauna ang parenthesis. Hindi pwede rambot. Get? Pag P, maunang P. 2 minus 1 is 1. Lagyan natin ng parenthesis para hindi magkalito. 1 plus 1 times 1 is 1. So, 2 ang sagot. Yan. Okay, a sub 3 po tayo. Get nyo na. Substitute for the a sub 1. Ay, thank you po sa pag-join ng post ko. Sa post niya. Sa live ko. Paki-share na lang po ng live
Guys, medyo mahaba ito ha. Umabot pa tayo na 2 oras dyan. Okay. So, sub 1 is 1 plus literal. Kasi kung ano yung sub 3, yun ang gagawin mo sa n mo, which is the 3. Ganun lang kasimple. Anong topic yan? Arithmetic sequence po, whose bells? Arithmetic sequence po. Yan lang. So, meron niya sa mathematics na modern world, sa GenMath, or kaya sa grade 10. Okay? Susunod naman yung word problem para hindi siya boring. PEMDAS yan, mauna parenthesis sa magiging ganun lang. So, 3 ang sagot. Okay, diba? 6 terms po tayo ha. Okay, isa 4 po tayo. Ganun lang kasimple. Very basic yan para sa inyo. 4 minus 1 is 3. Lagyan ng parenthesis ng common difference para hindi nakakalito. Baba natin to. Next topic na po, pang grade 10, pang grade 8 yan. Pang grade 8 na daw yan, sabi ni Corn. Ala, teka lang. Naglolo ko to eh. Saan galing daw yung 4? Ang giving kasi is a sub 4. Ganun lang. Ang tinatanong kasi sa number sa test yourself, write the first 6 terms. Hindi po yung nawawala ang 6 terms. First 6 terms, hahanapin mo yung tag-aanim na terms. So, given na po yung a sub 1. Ang nawawala yung a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, a sub 6, a sub 7 para maging pair 6 terms. Whose bells? Okay? Given na po yung a sub 4. Sa baba natin. Para makita. Okay? Ganun lang. Sunod-sunod na po yan. Ang hinahanap, first 6 terms. Hindi po yung hinahanap ng 6 terms. Iba naman yon. Kaya aral naman magbasa. Pagkatapos niyan, maglalagay ka ng a sub 5. Ganun lang. So, parang sagot. Okay, a sub 5 po tayo. Dito tayo parang di kita. Teka. Yan, dito tayo. Ito yung literal na ganyan Host bells, makinig Okay, din na tayo doon sa a sub 5 tayo. A sub 5, ilan na to? Dapat 6 to. 1, 2, 3, 4. Kasi hindi magkakasama yung a sub 1 kasi given na po yun. Alam mo, marunong kayo magbilang. 1 plus yung n natin. Kung ano yung sub natin, di ba, 5. Ayan ang gagayahin natin sa n natin, which is the 5. Five minus 1 is 4. Ito na yung tamang sagot. Okay na ba? Paki-share na lang po ng live call, guys. A sub 6. Ilan na ba? 1, 2, 3, 4. Sadali. So, ilan na lang? 2 na lang kailangan para maging first 6 terms. Okay? Parang boring naman. 1 plus 6 minus. Kung ano yung sub, yan ang gagayahin mo dito sa n. Okay? Ganun lang. Okay na ba? Minumulto tayo ng pen tablet.
Ayoko kasi ng wire kasi nagluloko siya na minsan. Sandali ah. Okay, tignan natin yung camera. Bakit naman? Yun lang. Madalas ito, sinasabi to kapag criminology walang math. Hindi, huwag kayo maniwala. What if ayaw ng math, pero paano po kayo magbibilang kayo ng bala? De, charot lang. Wala ko po alam sa criminology. Hindi po kaya magalit criminology dyan. Hi J Futures. Hello po. Hindi ko rin po alam kung magalit sa akin. Okay lang. Kailangan talagang math ang mga criminology. Basic math lang naman pinag-aaralan ang criminology eh. Ang kinukuha lang is mathematics and modern. Okay. May signal na ba? Nawawala ng signal eh. Ulitin ko. Sensya na kayo kasi kakabayad lang ng internet eh. Kapag criminology student kayo tapos ayaw ng math, what if magbibilang po kayo ng mga bala? Ayaw ng math, hindi bahala kayo. Okay na ba guys? 6 na. Tawang-tawa ko doon sa mga pinapanood ko doon sa FYP about sa mga criminology. Kaya mabuhay po kayo sa mga criminology student na matindi talaga ang mga law subject kaysa sa accountancy. Maraming laws kasi ang mga criminology kasi sabi ng classmate ko, matindi daw ang criminal law. Tindi, no? Sala lang, para maging 6 yan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, mga criminology student dyan, manood po kayo ng RBT sequence. Kaya matutunan kayo. Okay, so isa na lang para maging 6 na yan. So, ace of 7. Natatawa ko doon sa criminology. Okay na ba? 7 minus 1 is 6. Ganun lang kasimple. Very basic lang yan. Parang nakakanto kasi to eh. Di 7 po ang sagot dito. So, at least, incomplete mo na yung mga first 6 terms. So, ang sagot dito ay so first 6 terms ha, magbasa kayo. Hindi po yung nawawala ang 6 terms. Iba yon. So, given na po yung except 1 natin is 1, hindi ko na yung bibilugan ha. So, ito po yung sequence. So, 1, sunod yung except 2 natin is 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ba? Wala. So, 112 viewers, maraming po salamat sa panonood. Okay, ang tamang sagot dito sa number 1 per 6 terms ang nawawala ay sa 2, 3, 4, 5. Given na po yung number 1. Ha? May juicy life po kayo. Ano ba yung juicy life? Di ko mag-gets. So, ito po yung tamang sagot. So, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 ang tamang sagot. Bakit yung 1 hindi binulugan? Kasi given na po yung 1. Kasi ang 1, first term po yun. Ito na ha. Ito yung tamang sagot. Gets? Sige, paki-screenshot na lang po yung mga answer nyo. Okay? Juicy live? Ano yung juicy live? Sai? Hindi ko alam yung juicy live. Hindi ako pamilya sa word na juicy live. Baka Surest Company yung Juicy Life. Ewan ko, di ko lang, nangula lang ako. Okay, paki-screenshot na lang po yung number 1. Sige. Screenshot in 30 seconds. Medyo madali lang po yung number 1 eh. Criminology student, kung manonood lang kayo, manood lang po kayo ng RBT sequence. Natatawa ko sa nila sa FYP niya. Okay na ba guys?
Tignan ko lang yung camera. Wala yata mga criminology student gusto na natutong magmat eh. Basic math lang naman kasi naman mag-ano kayo. Hindi ko na babanggitin yung letter B kasi baka paban ako eh. Hindi yung ano lang. So, ewan ko, bakit daw sila kumukuha ng criminology? Kasi gusto niya maging pulis. Pag pumasok po kayo sa Philippine National Police, kahit anong course pwede, pasok yan. Kung nangangarap ka na magpulis, kahit na hindi po kayo nakapagtapos ng criminology in real life, pero ibang course ang tinapos niya, pero gusto niya maging pulis. May kapitbahay kami ng pulis, hindi siya criminology ang tinapos niya, electrical engineering, kahit may lisensya, nagpulis na siya. Lang yun. Parang layo naman yung pinipilian niya. Kaya mas ginusto niya talaga magpulis kaysa sa mag-engineer. Diba? Okay na ba? Okay, number 2 na tayo, guys. Babarahin ko muna to. Okay. Barahin natin to. Okay, number 2 tayo, guys. Dito tayo. Ay. Ayaw mong umurong. Ala, ayaw nang umurong. Nga. Ayaw nang umurong. Yung, umuurong na. Okay, 129 viewers. Manood lang po kayo. Parang boring naman. Sige, try nyo isolve yung number 2 kung marunong kayo. Ang hinahanap, first 6 terms po, ha? Pakibasa. Sige na magsusolve nito, number 2. First 6 terms pa rin, ha? Baka nakalagay sa notes. Sige, pakisagot na lang po. Volunteer po. Kailangan na recitation, guys. Hindi puro magaspang lang. A sub 1 is 15 and D is 3. Sige, sagot. Sino magre-recitation? Hindi po eh. Accountancy lang po ako. Ghost. Hindi po ako BS Math. BS Accountancy yung ginawa kong kurso, pero love ko Math. Pakisolve na lang yung number 2 kung interesado po kayo mag-solve. Ang hinahanap is per 6 terms. Tag-aanim na terms, ha? Sa 2, 3, 4, 5, 6. 6 po. Wala na po ba sasagot? Boring na kasi ito eh. Pamadalian lang to. Pag boring kasi ang question, nakaka-boring din. Pag mahirap, nakaka-saturator or nakaka-ano. Hi po, Kas. Hello po. Kas, ikaw na lang sumagot. Wala kasing criminology student dito eh. Wala na ba? Sino magre-recite? Nakaka-boring kasi pag ganito eh. Number 2 po. Mas mahirap bang BS Math or accountancy? Accountancy po, depende sa experience, question mark. Ano po yung tanong, ma'am? Ang tanong kasi, write the first 6 terms of a arithmetic sequence from the given data. Ayun, nakalagay na po sa picture. Number 2 po tayo, ah. First 6 terms. Sino recitation dito? Pero pag hindi mo talaga ang love ang math eh, BS Math ang pinakamadali. 15, 80, 21, 24, 27, 30. Bilis naman. Bilis mo naman, Kas. Dali lang, ah. 15, 80, 21, 24, 7, 30. Given na pa yung 15. 18, 21, 24, 27, 30, 30. Para may kulang ka. May kulang ka ng isa, Kas. Kasi ang A sub 1 natin ay given na po. Given. 33 yung isang. Galing! Galing talaga ni Kas. Palapakan natin. Galing-galing talaga. Very good. Nice, nice. Ang nangyari? Ano ba to? Ano ba to?
May signal, pasensya na kayo ha. So, sabi daw is 15, 18, 21, 24, 27, 30. Given na po yung 15. So, ito na po yung tamang sagot. Ganun lang. So, yan. Question. Ayan. Hindi ko na yung aanin. Hindi ko na po yung isosolve. Alam niya na. Kung ano yung first term, yun ang aaralin. Huwag kayong tamad. Sige, bahala na kayo. Ito yung sagot ha. So, 18, 21, 24, 27, 30, and 33. Pero given na po yung 50 na, hindi ko na po yung sasama kasi given na po yan. Hindi na po. Galing. Okay, so, guys, pakita ko na yung solution. Tinatamad ako eh. Ito. Ganun lang. Hindi makita. Naka-background ako eh. Ayan. Di kita eh. So, yan. Hindi papakita. Pakita ko ba? Tinatamad lang ako Hindi po klaro, ma'am. Yan, di klaro. Sige, tanggalin natin background dito. Sige na, solve na nga natin. Huwag tayong tamad. Ayaw kong makikita ng teacher na naging tamad. Ganun lang. Hindi po klaro. Ma'am. Okay, di po klaro daw. So, ito yung A sub 2 natin. Given na po yung A sub 1. So, A sub 2. Ganun lang. 15 yung first term plus 2 minus 1 times common difference. Taka. Mahina kasi signal cas, kaya ganon. $18 ang sagot. Pag A sub 3, isipin nyo, nakikita ta sa mga slow eh. Alam niya na pag ganyan. Sige, natin, manipulate natin. Napakadali lang naman yan eh. O, diba? Parang nakakaboring kasi pag ganito eh. 21. Okay, diba? Sa 4, madali lang yan. Susulatan ko na to. Yes, siguro. Ay, teka. Dali. Ay, ako. Ba't ayaw mag-erase nito? Teka, erase natin to. Yan. Yan. Parang nakakasawa na 18, Ayan. $21. Yan. Hindi ko na pa i-explain yan. Kayo na mismo bahala itindihan. Wala. Nakakatamad kasi pag Teka. Five na. $27. Di lang. Ganun lang, kasimple. Number 3, kayo na bahala magsumagot Ano ba yun? Bakit? Yan. Eto, yan. $30. Isa-isa po 7 natin. Ibinisan ko na para hindi boring. 7 minus 1 times 3. Edi 6 times 3.
Dire-diretso ko na to. Pemdas yan. Tulog kayo ulit. $185 viewers, manood lang po kayo. Ako sa'yo, ipaglalaban ko. Sa hirap at ganawa, laging pag-ibig. Ala, minumulto na tayo ng pentablet nito. Okay, so dadiretso ko na. So, 6 times 3. 18 plus 15 is 33. Ganun lang. Ganun lang kasimple. So, yan. Ito na po yung given. Ano ba? Number 3, kayo na sumagot, ha? May tanong po kayo sa repeat sequence. So, sa next day po yung, word problem. Mahirap yung word problem, ha? Hindi pa ko, praktisado. Okay, number 3 po tayo, guys, ha? Burahin natin to. Okay na. Okay na. Sige. Okay, number 3 po tayo. Medyo nakakasawa pag ganyan. Hindi nakaka-excite. Number 3. First 6 terms po tayo, ah. So, ang given is a sub 1. Ganun pa rin. Para ka lang pa-practice. Yun lang. Nakakumay kasi pag ganyan, eh. D is 7. Sige, pakisagot. Ano magsasagot, guys? Wala na ba? Wala na ba, guys? Parang kakaboring naman. Okay, wala na. 30 seconds na magre-recitation dito. Bukod do kay Cass. Pangat naman ng letter A natin. Parang naging 9. Ayusin yung pagsulat mo. Letter A po yun, ha? Yan. Ako sa'yo, pag nalaban ka, sa hirap at ginawa aking pag-ibig, upang di magkalayo. Wala yata yung number 3 ko. Para may kulang. Kaya na natin solve yan. Ano na ba, guys? Nawala yata sa sulat ko yung number 3. Okay, ako na mag-a-adjust. Ganun lang, napakadali. Sa first term na po yung natin, given na po yung a sub 1 natin is negative 18. So, a sub 2 natin, napakadali lang. Hindi ko pwede mag-calculate, bawal yan, ha. Lo. Sandali, nagluloko tayo. 2 minus 1. Di natin 7. Teka. Yep. Negative 18. So, didadiretso ko na to, ha. Negative 18 plus 1 times 7. 7. So, sagot niya will be negative 11. 18 minus 7 is 11. Yun lang. So, isap 3 natin. Ganun pa rin. Tayo tatamad-tamad. Ganun lang. Napaka-basic lang.
Dadiretso na natin. So, 14 ang sagot. E di, 4 lang ang sagot. Kasi common difference po kasi, pag sunod-sunod na po yan, medyo tamad ako eh. So, gawin na natin, negative 18, 11. Negative 11 minus, negative 18. Oh. Plus 18. So, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tama. Imang manipulate natin to. Parang may mali. Parang may mali ako. 40 minus 18, hindi ano yun. O, parang sagot. Ipaglalaban ko sa hirap at ginawa. Sige, try natin. 4 minus negative, edi positive. Edi ano na yan? 15 na yan. Parang may mali. Parang may problema tayo dito. So, ano na natin to? Negative 18 and 7, di ba? Okay naman to 2 times 4 2 times 7 is 14, di ba? Negative, negative, hindi mali pala ako. Mas mataas ang 18 kaysa sa 14. Negative 4 po. So, nagkamali ako. Negative 4 plus 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tama. Giving ko na to. Natamad ako eh. So, isa 4 po tayo. Alam mo dadiretso ka na. Criminology student, nangungupya lang talaga. Wala po tayo magagawa. Dadiretso na natin to. So, 21 to 18, 19, 20, 21, hindi na po magiging negative. So, 3 po talaga yan. Negative po, okay na to So, ano na to? 6 pa pala. 3 na kailangan, di ba? Nakakatamad kasi pag ganyan, madadali. Nakakaumay, no? Yan, siguro. Diretsahin na natin. Nakakatamad lang kasi pag ganyan. Ay, ano natin. Let's say 28. 28 minus 18. 10 ang sagot. 10 ang sagot. Yan. Minus 10, hindi negative, 10 minus 3, 7. 4 times 7 is 28. Marunong na kayo mag-multiply. Pag hindi mo may memorize mga multiplication table. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 25, 26, 27, 28. 28 minus, negative 18 plus 28 is, 10. Ganun lang. So, ilan na ba? 2 lang ang kailangan. Ganun lang kasimple. Nakakaboring kasi. Yan. Yes. 5, 7. Okay, dadiretso na natin. 35. So, ano na natin? So, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, 7, 17. Tama ba?
tama, 17 nga. Kasi mas malaki yung 35 kaysa sa 18. Plus yan, di ba? So, 17 na to. Hininga na lang. Teka lang yung camera. Saglit lang. Ako rin kasi. Okay. Napanood yung Pangako Sa'yo yung dati sa, nung elementary Pangako, si Christine Hermosa ang naging leadin man eh. Tapos si, hindi si Oyo si Jericho Rosales. Ang layo talaga sa pinapanood eh. Wait lang, hindi ko na to anin to. Para makita nila. 42, 36, 37, 8, and 9, 42, 42. 42. Um, 8, 9, 10, 11, 12. So, 4, 2, 24. Ako sa'yo. Tama, 24. Yan. Box ko na lang to, ha? Yan. Ito na yung tamang sagot natin sa number 3 natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Ito na po yung tamang sagot. Urungin natin to para makita. Yan. Sige. Nakakantok naman. Nakakaumay. Okay, number 4 medyo mahirap kasi may fraction. At lalo na yung number 5 medyo mahirap na siya. May algebraic. Kaya kasi nasabi ko sa inyo, hindi lahat ng mga consecutive terms is constant lang. Hindi lang talaga. Depende sa given. Ito number 5 na to, pero yung sa iba, nahihirapan. Pero yung sa mga magagaling, medyo madali lang po para sa inyo. Boring. Okay, burahin natin to number 3. Number 4 na. Yan. Okay na ba? Wala na yata nanonood sa akin. 233 viewers ha. Okay, number ano muna tayo? So, number 4. Practice exercise lang naman. Tatamat-tamarin. Number 4 tayo ha. Number 4, paki-share na lang po ng live. So, number 4. Given kasi is ASAP 1 is, fraction na. Mahirap na daw yung sa iba. Ayoko ng decimal kasi nakaka-legit naman to eh. D is 1/2. Napakadali. Very basic. Given na po yung yan. So, a sub 2 is 1/6 plus 2 minus 1 times 1/2. Eh di na yan. 2 minus 1 is literal 1 talaga. So, automatically, diretso na po yan. Kasi 1 times 1/2 is 1/2 po talaga. So, kung marunong kayo talaga mag-fraction in class, kapag, dissimilar fraction, so, done nyo lang po sa butterfly process or manual po talaga. So, kung hindi nyo kasi naalala yung LCM, aralan nyo. So, LCM ng 6 and 2, hindi po ang sagot, 6 po talaga. Kasi, multiples of 2 yan, ay nagkakaroon ng 6. Yung 6 talaga. So, 6. 6 divided by 2, 3. Times 1 is 3. So, ang sagot will be the 4/6. Pag lower, hindi naman pwede 4/6 lang sa magsagot. Kasi, minsan, pag ganitong case na to, kailangan ulit i-simplify yan. Kasi, magiging prime number po talaga ang sagot yan. Pag prime, hindi na kayo ulit i-simplify yan.
So, pag lowest term, balikan nyo kasi hindi nyo alam. So, 4/6 or divisible by 2 is 2/3. Yan ang tamang sagot. Okay. So, meron na tayong 2/3. Akantok, no? A sub 3 po tayo. 1/6. Isipin nyo, kung nagmamadali ka, cancellation method lang po. Magiging ano na siya. Pero pag target niyang ganyan, kung nagmamarungon kayo, pwede namang hindi nakaka-cancel out. So, matitira will be the 1 na lang. Kaso, ang problema, nahihirapan sila sa ganito. So, babalikan natin, gawin na natin yung 6/6. Kasi, pag 6/6 yan, 1 po yan. So, ang tamang sagot dyan is, ano pa nga ba? Di 7/6. Ganon lang kasimple. Di ba? 7/6. Pwede ganyan, pwede ganito. Pwede naman diretso pag nagkaklaro kayo. So, 1/6 plus, hindi na kailangang i-lowest term yan. Di ano yun, 6/2 yun. Kaso, magmamanipulate ka pa. Pwede ganun, kaya lang mag-LCD ka pa. Matrabaho yan. Di pares din, 7/6 yan. Ganun lang. Kasi kailangan makita ng ginto. Yung 2/2, 1 na yun. Kaso, mas palala, di similar, di mag-LCD ka pa. Kaya, butterfly process po tayo. So, butterfly process, ano na po yan. 2, ito yan 2. Ito po yung, ano natin, 6 times 2 is 12. Tapos, ito naman, 12. So, kung typically yan, 12 plus over 12. Ang sagot niyan is 14/12, or yung magiging sagot niya will be the 7/6. Pwede i-apply ng butterfly process. So, the same lang po ang answer nito. Ganun lang. Klaro? Kung ayaw mo ng LCD, mag-butterfly process po kayo. Ganun lang kasimple. Okay na ba? Medyo magulo lang yung ASAP 3 natin. Sige, ASAP 2 po tayo. Kung balikan nyo yung mga dissimilar fraction ng kahit ang operation, balikan nyo. Kasi hindi nyo kasi naalala yung discussion. So, ASAP 4, nakakasawa na. Magiging ano na siya. So, lowest term ulit naman. Can you see? Butterfly process po tayo, kaya maglo-lowest term ka pa. So, LCD ko na lang. Di 10/6 or kaya divisible by 2. 5/3. So, 5/3. 5/3. Tatlo na lang kailangan. Hindi na magkasya. Dito muna tayo. Parang lungkot natin. Okay, isa pa po tayo. Nagagalit na yan mga criminology. Okay, 4/2, cancellation method yan. Di magiging ano na to, di magiging 2 na. So, 1/6 plus 2. LCD na naman. 6 divided by 1, 6 times 2. 12. Di 13/6.
13 over 6. So, hindi na kaya ni lowest term to. Kasi ang 13 prime number siya. So, hindi na kaya to. A sub 6 po tayo. Ilan ba? Sa dalawa, tatlo, apat. Adi kailang 6 pa. A sub 6 po tayo. Hindi nakasya to sa ano natin. So, dito muna tayo. A sub 6 po tayo. A sub 6 is 1 over 6 plus 6 minus 1 times 1 half. So, hindi na kayo cancellation method kasi ano na eh. So, pag ganitong case na to, whole number is multiply, ganun lang. Multiply yung numerator doon sa whole number. Ganun lang. LCD 6, pwede gumamit ang butterfly process, the same lang po naman ang answer. Kung ayaw nyo maniwala. So, 1 plus 15. Eh di magiging sagot niya will be the 16 over 6. Or yung in short, or 8 over 3. So, ito na pa yung tamang sagot. So, A sub 7 po tayo. Nakakatamad kasi pag ganyan. Nakakaloli. So, lowest term is 3. Eh di ano na to? Lowest, hindi na kaya to. Baba natin. Yan. Five over 3? Tignan ko lang. Parang mali. Parang may mali tayo ah. Hindi 5 over 13 ang tawag doon. 6 divided by 1, 6 times 3, 18. Hindi po 9 ang sagot. Mali tayo. Burayin natin to. Mali. Yan. So, 18. Kasi, 6 times 3 is 18. 19 over 6. Yan lang. 19 over 6 ba? Hindi na kaya itong iano kasi prime numbers kasi ang ang 19. Hindi na kaya eh. Boring naman. Yan. O, yan. Wala na tayong magagawa. So, ito na. Tapos na tayo. It's over na. Boring kasi eh. Yan. Ito na yung tamang sagot natin sa number 4 natin ha. Copying ko na lang. So, meron na tayong 8 ito 8 over 3 and 19 over 6. Hindi na kayo ilowest na 19 over 6 kasi yung 19 na prime numbers na po yan. So, ito na po yung tamang sagot. 3, 4, 5, 6. Okay na. Sana lang. Magba 1 hours na. Mahaba-haba to ah. Ito para medyo mahirap din para sa kanila kasi may algebraic. May pagka-algebraic kasi ang terms niyan eh. Mamanghirap yung number 5. Madali lang yan. Basta practice lang talaga. Kung alam nyo kasi ang concept ng algebra, alam nyo. Kasi pag hindi nyo alam, talaga may hirapan ka. Kalang. Wala na bang tanong guys? Send kayo ng badge guys. Wala na. Wala na yata nakinig sa akin.
Parang na-boring na. Okay, burahin na natin to ha. Ah. Is natin to. Ala. Nawala ata yung ano. Ala. Hindi pwede to. Erase natin to ha. Nakakabuisit talaga yung ganun. Yan. Type na lang tayo. Yan. Okay, so ano na tayo? Last number po tayo. Mahaba kasi ito eh. Okay, number 5 medyo mahirap kasi may pagka-algebraic yung mga terms na yan. Ah, bakit? Tayo. Yan. So, number 5. Number 5 natin is a sub 1 is 2. Boy. Tapos, ang din natin is 3K. Magadali lang yan. Very basic para sa inyo. So, a sub 1 natin is given na po. Ba yan? Naka lang. See. Okay. So, 2 dito. Tapos, yan. So, a sub 2 natin is 2 plus 2 minus 1 times 3K. Ganun lang kasimple. Ito na yung tamang sagot. Yan, okay na po. Sagit lang, wait lang. Oh. Nainitan talaga yung ano natin. Base speed natin. Okay na ba? Kaya binakround ko na lang kasi bawat ba kayo tayong bata. Kaya ba? Ganun lang kasimple. Kung nagkaka-trust issue, maniwala kayo tatamang may create 3K, checking na po yan. Aray ko. So, yan. Ganun lang kasimple. 3 minus 1 times 3K is... Yes. Prutasin natin, Jill. Pakalaman. Ay, ito na po ang sagot. Oo. Yung abot. Okay. Tapos, 3. 3 times 3 is 9. Okay, pagdikitin. Yun lang, walang problema. Gets? Gano'n lang tamang sagot niyan. So, susulatan ko itong mga to. Sa dalawa, tatlo na lang. Bakit medyo nakaka-boring to. Ay, 5 po. 5 yan. 5. Baboy eh.
Ayan mo na. Apatayin natin yan mamaya. Yan. Ito na yung tamang sagot. Napakadali lang yan. Huwag niyo magpakahirap sa sarili niyo. Kasi wala namang kapartner ito yung buyer boy. Kung may buyer po yan, kung buy like times yan. So wala. Ito talaga tamang sagot yan. Yes. Ah? Ano na? Nalanggam ka na? Sugat yan. Nakakaboring pag ganyan. Para ka nagsusulat lang, yun lang. Ito. 5 times 3 is, ala, may problem po tayo. Nagkaka-problem po tayo. Wait lang. Okay na ba? Okay, let's proceed lang. So, 3 times 5 is 15. Tsaka K. Yun lang. Tapos nun, A sub 7. Ganun lang. Kayo na mismo bahala mag-manipulate. Alam niyo naman pag basic eh. Hindi tapos. Yun lang. Ito na yung sagot natin. Hindi na magkasya yung ano ko. Ilan na ba? Sa 2, 3, 4. Hindi na magkasya to. 5. Teka. Kurong natin to. May automation din. May problem po tayo. Tapusin na natin to Yan. Kaya na ba? $15K. Tsaka yung 2 plus 18K. Okay na ba? Sa 2, 3, 4, 5, yun ang tamang sagot natin. Yan na. Okay, natapos na natin yung first question natin Ang haba kasi eh. So, 1 hours and 11 minutes. Huwag mo babalatan yan. Ay, sa cellphone ng mama mo. Okay. Sagutan natin yung 6, 7, 8, 9, tsaka 10. Terms lang naman ang hanapin, di ba? Dili, huwag naman ang cellphone mo doon. Dili. Nasa mama. Wait lang. Okay, burahin natin to. Tapos na natin to, ha? Post ko pa yan sa YouTube mamaya. Yan. Delete. Okay. Number, natin? Okay na ba? Andiyan na pala siguro Siguro. Okay, number 6. Pakibasa na lang po yung mga natin. Ayan muna yung mga dalawang natin kasi sobrang haba yan eh. 6 to 10 na lang na sagutan natin. Wag ka lang. Dili. Okay, so may panuto dyan. So, give the common difference and find the indicators in each arithmetic sequence. Number 6, 1, 5, 9, 13, and so far, ang nawawala ay sub 10 natin. So, sabi nga nila, find the indicated terms in each arithmetic sequence. So, sagutan natin number 6. Mahaba kasi yan eh. Number 6 natin is 1, 5, 9, 13, and so far,
Ang given kasi is a sub 10 ang nawawala. So, ang given is a sub 1 is 1, tapos ang common difference, kayo na mahala. So, 5 minus 1 is 4. 9 minus 5 is 4. Paras din. Tapos, ang nawawala is a sub 10 natin, wala. Pero gawin natin yung n natin is 10. Napakadali lang ha. So, ang gagawin, gawin na natin yung formula natin. Kung s sub n natin, yan nababugi natin. So, gawin natin a sub 10 is equal to a sub 1 plus times quantity of n minus 1 times d. Ganun lang kasimple. Ang substitute lang naman. Napakadali, di ba? Very basic lang. 10 tapos 4. Parang kukulog na eh. Then simplify. Gamit ang PEMDAS. So mag-PEMDAS tayo. So PEMDAS po. Gets? Mauunang parenthesis, hindi po rumble ha. Aral kayo ng PEMDAS ha. 10 minus 1 is 9. 9 times 4. Multiplication muna kaysa sa plus. 36. Hindi 37 magiging yung 10 terms ng arithmetic sequence natin. Yan. Meron na ba? 37 po talaga. Sige, double check natin kung ay maniwala. So, checking natin. So, 1, 5, 9, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37. Tignan natin. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. So, ito na yung magiging 10 terms natin. Diba? Very good. Ganun lang. Basta kung hanapin ang indicated terms, yan ang hahanapin nyo. Gets? Gets niya? Wala na yata nanonood. Saan kayo ng batch? Baka naman, paaway nyo na. Okay, number 7 po tayo. Nakulog na talaga. Okay, number 7 po tayo. Number 7, napakadali lang. Very basic lang naman para sa inyo. Number 7, find the indicated terms. Gets? 13. May picture dyan na i-focus. Kailangan nyo i-focus. Pag sinabi tatlong tuldok, eclipse ang tawag, it means wala yung katapusan. Hindi na natin ititigil yan. So, wala tayong hangganan. So, a sub 10 ang nawawala. Po talaga sulat ko. Bakit sulat ko eh. So, ang given is a sub 1 is 13. Common difference, minus natin. 9 minus 13, 9, 10, 11, 12, 14. So, 4 po talaga. 5, 6, 7, 8, 9. 4 pa rin. A sub 10 natin is nawawala. Kasi yan nawawala eh. Pero n natin is 10. Ganun lang. Substitute lang. 13 plus 10 minus 1 times common difference, which is the 4. Then, simplify. Kayo naman bins nung bahala. Pengi po ng tips. Huwag kang kabahan. Preparation is key. Si Dodo. Entrance exam. Mag-aaral ka ng college. Ano yan? Sa PUP ba yan? Kung sa PUP ka nag-entrance exam, dapat aralin mo mabuti yung reviewer. Alam ko may review na binibigay ng PUP. Aralin mo, tapos ganon. Kung naaral mo talaga yung review ng test ng PUP, prepare ka na. Catholic Seminary for entrance exam, ay, magpapari ka. Ang hirap talaga magpakatotoo, no? Si Dolo. Totoo na ba yan, magpapari ka? Kasi pa mabuti, hindi ka nag-iisa. Really? 10 minus 1 is, kahit magpapari ka, may mat din naman. 9.
Preparation is key talaga. Review, pag binibigay yata ng reviewer, yun na yun. Huwag kang kabahan lang. Pag-isipan mo buti kung bakit ka magpapasok sa seminaryo. Hindi ka nga pwede mag-girlfriend eh. O yan, hindi lang talaga ligtas sa math. No? Lang talaga. Basic math lang pala pinag-aaralan niya. Huwag kayo matakot. Paano what if kumpari ka? Tapos, magbabudget po kayo ng mga building. Magre-recitation po kayo ng simbahan. Tapos, hindi nyo alam mga basic math. O paano kapag may financing? Financing pinag-uusapan yan si Dodo. O treasurer na may hawak ng pera nun. Kailangan magaling sa math. Hindi pwedeng hindi ligtas yan. Okay, ganun lang. Continue tayo. So, simplify din. 36 yan. So, 49 ang sagot. 49 ba? Sandali lang, parang may mali tayo. Negative 4 pala. 9 minus 30 is negative 4. Nagkamali ako. Negative 4 to nagkamali. So, 9 minus 13 is negative 4. Pas malagang 13, pag may negative, pas minus siya. So, mali ako. Negative 4 pala yan, sorry. Na ba yan? Baguhin na natin yung sign nito. Daldal mo kasi, Mary, kung ano pa gagawin mo eh. Minus yan hindi 49 sagot. Tek naman talaga. So, minus 36. Di negative. Tignan ko na lang. Hindi pwede tumingin. So, 3. Tapos, 23 talaga. Ito yung tamang sagot. Talaga, pag-isipan mo kung magpapari ka. Ayaw mo talaga mag-asawa, si Dodo? Masarap kayo mang-in-love. Charis. Masasaktan ka lang. Ang pag-aasawa kasi, swertehan yan, si Dodo. Nasa Diyos yan. Kung gusto mo talaga magpari ka. Okay lang. Malilitax ka naman sa langit eh. Matutulungan mo ng mga ibang tao. Nangangailangan, di ba? Huwag kang kabahan, mag-interest exam, preparation skill lang. Huwag kang kabahan. Okay, number 7 po tayo. Okay na ba? Number 8, dito na lang, wala tayo space. So, negative 3 halves, 0, and so far. A sub 25, ilang yun. First term natin is negative 3. Tapos, ang D natin is, nako, yan na naman tayo. Titingnan na lang ko lang. So, common difference natin is 3 halves. Bakit? Kasi, ito, ganito. Negative 3 halves minus, di ba, negative, positive na yan. Hindi, butterfly process. Ay, nandito si It's Me Archie. Hello po. Butterfly process po tayo. So, 3. So, okay, negative 3. So, 6 dito. Tapos dito, 2. So, edi negative 3 plus 6 plus 2. Over 2. Edi 3 halves talaga. So, 3 halves talaga. Ilang. Okay, mag-arithmetic sequence po tayo sa number 8. So, A sub 25 is nawawala, di ba? Pero yung n natin is gawin natin 25. Ganun lang, napakasimple. So, number 8. So, a sub 25 is equal to, a sub 1 natin is 3, negative 3, plus quantity of the n natin is 25 minus 1, times common difference natin is, which is the 3 halves. 24, 1 half, edi 12 na yan. So, magiging negative 3 plus 12. E di, na to? So, 9 talagang sagot. 9 ba? Oo nga pala, may 3 pala dito. Nagkakamali ako. Hindi pala, magkamalang kasi 3. So, mali. Parang mali to. 3 to, 3. Repeat, Ate Mi. So, 12 times 3 is
36 yan, hindi po yan 12. 36. 36. Eh di, ilan na? 33. Burado na naman. 33 ang sagot. 33. Yan, tamang sagot. Yan. Okay na tayo, guys, ha? Baboy yun. Baka makita ka sa mga picture nito, eh. Yan. Yan. 36 yan. Yan, okay na. So, dalawang given na lamang, mag-inlive na po ako. Haba nito eh. Okay, number 9 and 10 na lang. Mag-inlive na po ako. Etong 11 dyan, para medyo may word problem na kasi to. So, pag nakakita question nito, magduda na kayo. Ayan na naman. Delete. Ala. Ano ba, guys? Okay, number ano na tayo? So, number 9 and 10. Para matapos na tayo. Haba nito eh. Lintik na pag-ibig. Yan. Mag-send kayo ng batch para awayin nyo na. Wala yata nag-send ng batch. Number 9, medyo mahirap to. May letters na. So, number 9. X 4x 7x and so far. ASAP 9 natin is nawawala. Common difference natin, i-manipulate natin. 4x minus x is 3x. Gets? Tapos yung ASAP 9 natin is nawawala. Pero yung n natin is 9. Napakadali. Very basic lang para sa inyo. First term natin is x plus 9 minus 1 times d. Ano naman d natin is 3x, di ba? Malalo nga yun, wala ka signal. Laro ka na lang po. Dala mo ba? 24. 8 times 3 is 24x. Hindi magiging 25x. Yan ang tamang sagot natin sa ASAP 9 natin. Ganun lang kasimple. O, diba? Napakadali. Number 10. Medyo mahirap yung para sa iba. Number 10 natin is 1 plus 2i. Hirap naman nito. May i pa. Tapos, 3 plus 3i. Tapos, 5 plus 4i. And etc. Ginahanap, ASAP 11. Sige, okay na. So, first term natin is 1 plus 2i. Tapos, yung common difference natin, ang common difference natin, ganito. So, 3 plus 3i minus 1 plus 2i. Kung by like terms, 3 minus 1 is 2 plus magiging 5i. Ito na yung magiging ano natin, common difference. O, diba? A sub 11 is nawawala. Pero yung n natin is 11. Get? Ganun lang. Napakasimple. First term natin is 1 plus 2i. Plus, times the quantity of 11 minus 1. Times 2 plus 5i.
Multiply mo to distributive property ha, kung marunong kayo. 10 times 2 is 20. Positive 20. Ganun lang. Positive 10 times 5i is 50. 5i. Combine like terms ha, kung marunong kayo. Urong natin to. Yan. So, combine like terms. So, 1 plus 20 is 21. Plus, para silang i po yan i. E di 52. 52i. Tama ba? So, ito na yung magiging tamang answer natin. O, diba? O, natapos na natin yung natin, ibang question natin. Hala. Aba naman kasi yung 11 to 18 eh. Ang haba kasi eh. Okay, so mag-enlib na po ako ngayon. Mamaya, babalikan ko na lang yung, yung part 2 nito. Haba eh. Kaya na ba? Tutuloy ko na ba? Baka sayang lang kasi yung ganito eh. Yan na lang. Sige, enlive na po ako. Okay, babalikan ko na lang to ha. Para dito ha. Okay, enlive na po ako saglit ha. Balikan ko na lang kayo kasi mahaba yan. Okay, ingat kayo. Aral na kayo mabuti ha. Balik na lang po kayo mamaya. Sige. Bye-bye.